gas check. Ito, gas check din dito. Yan, kinis check. Ayan, sauce check. So ganito siya kaingay, pero syempre hindi ito accurate dahil up lang yan. Pogi check. Lagi tayong naka motorcycle shoes, casual shoes, at may padded yung tuhod natin. Yan. And lagi tayong naka riding jacket, diba? Laging fully geared every day, every ride. Okay guys, welcome back. At napakatagal ng panahon na hindi tayo nakapag-vlog. Ngayon na lang ulit. Buti nga hindi ka anong traffic ngayon. Medyo maluwag, oh. Tanyo, maluwag pa yan. Okay, saan tayo dadaan? Tunnel o doon service road? Okay, singit tayo dito. Sa banda dyan kasi kapag umabot ka doon sa may mga linya doon at natsambahan mo na mayroong yan, yung mga linya na yan, kung natsambahan mo mayroon dyang enforcer, mahuhuli ka dyan. Yan, paas misingit dyan, mahuhuli yan. Filter muna tayo. Filter dito, doon. Yan talaga eh. Yan ang rider eh, diba? The reason why nakapag-vlog ako ngayon ay dahil a few weeks ago na-involve ako sa isang accident. Minor accident lang naman. At pumangga nga ako. Ayun, pakita ko yung video dito. Ayun guys, so bumangga ako sa L3 na puting van. Kaya nga hindi lang pala mga bata at dalagang takot sa puting van, pati pala naka big bike. Nangunguha ng big bike. Hindi, okay, kidding aside, yun nga, inabot tayo, no? Inabot ako nung van. Minado naman ako, mabilis ako noon. At lagi naman talaga ako mabilis. Ang nangyari kasi doon ay merong Wigo na pinara ng enforcer, yung black. I think Wigo yun eh, na black, or yun, hatch na black. And then yung nasa likod niya na L3 bigla na lang kumaliwa. Ayun, so biglaan yung pagkaliwa niya kasi yung Wigo nag-slow down dahil pinara nga siya ng enforcer. At kung makikita nyo doon, yung Wigo nandun na sa almost half na, I think half na siya nung lane eh, sa kabilang lane, doon sa rightmost na lane, bago tong si L3. So possible ganito yung scenario niyan. Pwedeng tailgating si L3, tapos nag-slow down, pinara si Wigo na black, nabulaga siya, kaya siya napakabig sa kaliwa, na hindi siya tumitingin sa side mirror. Ayun. Pero ang nakikita ko dyan ay hindi ganun yung nangyari. I think nainip yung L3 kasi mabagal lang din naman yung takbo niya eh. So nainip siya,
At kung papansinin nyo guys, yung daan na yon kasi yung nasa kaliwa, mga ano yan eh, papunta na kasing EDSA yon from Ortigas Avenue. Pa kaliwa EDSA na pa south. Yung pa kanan, yun yung nasa right nose lane, yun yung pa north na EDSA. And then pag nandun ka sa gitna, yun yung papunta ka ng Ortigas pa rin, Ortigas Avenue pa rin yun. Magkocross ka ng EDSA. Kaya I think na ano lang yung yung L3, nainip siya doon sa block na pinara ng MMDA or enforcer. So ginawa niya, umovertake siya. Pero ang problema din kasi nung pag-overtake niya is that napunta na tayo sa bus lane. Teka, babalik tayo. Yan, punta rin ng bus lane, lubak. Yan, punta rin sila ng bus lane. Anyway, guys, dito yun eh. Ayan, kung I'll show it to you. Nandito kasi tayo sa overpass ng ayan, Ortigas Avenue. Yan, sa baba. Ayan, yun yung may rebulto yan, doon. Ayun, may sign na bawal tumawid, may namatay na doon. Kung nakikita niyo yun, yung traffic na yan sa baba. Diyan ako bumangga. Pag pauwi na ako, diyan ako dumadaan eh. So, yun nga, naisip ko, I think nainip yung L3. Ngayon, pag overtake niya doon sa Wigo, hindi siya tumitingin ng side mirror, di ba? Ngayon, parating ako, medyo mabilis din, nasa 60 plus din. Normally kasi syempre kapag ang motorcycle hindi naman gaanong free yung kanyang dadaanan. Minsan hindi rin natin namamalay na yan. Tingnan nyo, ayun nasa 50 plus ako, siya sumingit na ganyan. Kaya normal sa motorcycle yung may mabilis talaga kapag medyo maluwag ang kalsada, diba? Pero okay, aminado ako doon, mabilis ako doon, at nag-over ako doon sa speed na ayun, sabi nila overspeeding daw ako. Kasi pinost ko rin tong video na to. Yung video na yun, pinost ko yun sa isang Facebook page. At ayan, pinost ko yun sa isang Facebook page na i-share din ng ibang mga rider. So na-share na rin yun, medyo nag-viral ng konti o nag-trending. Yan, so yung mga comments na rin na yun nga, aminado ako doon, medyo mabilis talaga ako magpatakbo. Pero kung titignan natin guys, kasi ako nagda-drive din ako ng 4 wheels eh. Kapag nagda-drive ka ng 4 wheels, hindi ka dapat basta-basta sumisingit. Ibig ko sabihin na hindi ka basta-basta nagka-cut o nag-overtake nang hindi tumitingin sa sa side mirror. Lalo na yung mga biglaang liko na ganon, hindi pwede talaga yun, kasi takaw aksidente yun at pwede ka talagang makasagi, lalo na mga motor. Yan. So 14 years na akong nagda-drive ng 4 wheels. At I think lately lang din naman ako nagmotor. Mga una kong na-try magmotor is 2020. Ayan. So lately na lang din, mga 4 years ago yun ako una nakapag-try magmotor. Kaya sobrang aware ako dun sa daan na pwede ka talaga makasagi ng motor. Kasi yung motor singit-singit lang yan eh, diba? Ayan. So ano yung nangyari? At that time, di rin naman kasi ako wala naman na akong pupuntahan nun. Kung di pumreno lang talaga,
buti medyo mabilis yung reaction rate at nakaiwas sa matinding pagbangga. Ayan, wala din naman kasi akong iiwasan doon. Di naman ako pwedeng kumanan. Nandun yung Wigo at nandun din yung L3. Hindi naman ako pwedeng sumagat sa kaliwa, kasi kung tumilapon ako doon sa parte ng mga halaman, may mga wire doon. Nako, pag sumabit ako doon, masyari. O kaya tumaylansik ako doon, masyari ako doon. Ayan. Ayan. So syempre kailangan talaga maingat sa kalsada, at lalo na dito sa Metro Manila. Ayan, kailangan mabilis yung reflex. At yun, yung preno. Actually na medyo nagulat din ako doon. Alam ko nag-trigger tong ABS buti na lang naka-ABS tayo. Kung hindi, yung mga nagsasabi kasi na mahina yung preno ko pero sa totoo lang, yung 66 na yun, na before ako magpreno, at ang lapit na lang yung titingnan nyo yung guhit na yan, di ba? Yung mga guhit na yan, parang almost isang guhit lang naman yung pagitan namin nung nagpreno ako almost, siguro nag-extend lang ng konti. Malapit na yun, around siguro roughly 7 meters, ganyan, 6 to 7 or 8 siguro, pinakamalayo na yun. Medyo nahabol pa rin pero inabot lang talaga. Pero buti na lang mabagal na nung pagkatama. Kung hindi, tilamsik ako dun sa gilid. Yun yung iniiwasan ko, yung sumagad ako dun sa gilid. Pwede kasing sumabit tong bike, sumabit daliri natin. Yan, may mga halaman pa dun. Hindi mo alam kung anong mga nakakatusok na bagay yung pwede mong sagian dun Ayan. So buti na lang nakapreno, diba? Sabi nila mahina daw yung brake. At iwan ko sa inyo na magagaling sa physics. Binasa ko lang naman yung comment doon. At syempre alam nyo naman ang comment section, yan ang napaka-toxic na na lugar sa isang social media, the toxic section. Pero hindi naman ako na-stress dyan. Natatawa lang talaga ako. Ayan. Sa totoo lang, Piyama ni Popcorn, makasingit ka ba dyan? Uy, nakasingit ka. Sisingit sana ako dyan, pero parang feeling ko masyadong masikip Okay. Masikip nga yun. Uy. Pero nakaharap siya ng daan. Sundan natin siya Sundan natin itong mga to. Makahanap ka ng daan, susundan kita. Yo, sinagad kasi ng kotse yung doon, yung daan. Alright. Follow the leader. Ito lang naman yung pagmumotor susunod ka lang. O diba? Diba? Diba tayo? Ito, C5 na to. Yan. Nasa C5 kayo, mag-ingat kayo dyan sa mga mga gitna ng kalsada. Yung daanan ng truck, napakaraming lubak dyan. Kaya nga sabi ko nga, buti na lang safe tayo. Yan, naka-riding gears tayo palagi. Ito, hindi naman to tumama yung tuhod. Ito yung tumama, siko. Saka ito. Yan. Saka ingat-ingat sa pagkocross kasi may mga bigla-biglang humahabol. Kaya kailangan talaga tingin-tingin muna sa kaliwat kanan bago pumasok ng intersection. Sobrang traffic dito sa C5. Dito tayo sa gilid. Ang original na motorcycle lane na inagaw ng bike.
Okay guys, so hanggang dito na lang yung aking video. So thankful ako at ligtas ako. At saka pala, may mga nagko-comment doon bakit hindi ko hinabol. Ang nangyari kasi is that umasa ako dito sa aking Insta360. Ito, na camera na to, na inisip ko na sa tingin ko nakuha ko naman yung plate number. Pero yun nga, epic fail. Unfortunately, hindi ko nakuha yung plate number dahil medyo malakas din yung ilaw ko. At syempre, itong mga ganito na 360, lalo na ito, medyo luma na to, ay hindi siya okay sa low light. Kaya hindi siya makabasa ng, or hindi detailed yung kuha niya. Ayun. Tapos ano pa ba? Ayun, saka ayoko rin kasi ng ano nyo yun, argument. At sabi ko, umasa kasi ako na nakuha ko yung plate number, i-report ko na lang din doon sana sa LTO. Ayan. Saka gusto ko makaiwas sa yung mga road rage na yan. Chill lang naman tayo, di ba? Mabilis tayo pero chill lang naman tayo. Dito na ako. So guys, please like and subscribe to my YouTube channel, and see you next ride. Ang ganda na ito. Uy, nakabot-abot mo dyan, boy. Lusot-lusot ka pa dyan sa taas, ha. Nagawa mo.